may naghahakot na mga kababayan. May naghahakot na ho mga bossing. Ano ho ang tinutukoy ko dito? Nako, saan kaya papunta ang mga gamit ni Congressman Saldico? Oh, oy, sumagot na si Congressman Saldico ha. sasagutin, sasagutin niya daw sa tamang panahon yung mga inaano sa kanya, yung mga pinaparatang anak ng parang vice-presidente din, ano? Eh, hindi po namin sasagutin dito yan. Sasagutin po namin yan doon sa tamang forum, doon sa tamang lugar, doon sa tamang panahon. Ganun na ganun ang vice-presidente natin eh. Di ba? Sasagutin ko po lahat sa tamang panahon. Nako, ito ang magandang maging kakampi mo, Saldico, taong bayan. Ganon din sa vice-presidente, taong bayan. No? Pagka kayo naglabas ng press conference at ipinaliwanag nyo lahat doon, ang unang magiging kakampi nyo, kung tama yung sinasabi nyo, at kung naidepensa nyo ng maayos yung sarili nyo, taong bayan. Oo, taong bayan. Di ba mga kababayan? Pero yung mga ganitong estilo, sasagutin ko doon sa tamang forum, sasagutin ko doon sa tamang lugar. Mga bossing, sa mga napapansin natin ha, nitong mga nakaraang mga panahon no, yung mga ganyang sagot is walang sagot. Di ba? Pinantatakip nila yung sasagutin ko sa tamang panahon, sasagutin ko sa tamang lugar. Yan po yung sagot ng mga walang maisagot, mga kababayan. Bakit to? Eh ako naniniwala ako kung lumalabas sila ngayon at nagpapaliwanag sila ngayon, mga kababayan, naku po. Tapos nakita ng mamamayang Pilipino, aba okay naman pala eh. O tingnan mo, tama naman yung sinasabi ni Saldico. O kita mo, mas may kredibilidad itong mga sinasabi ni Saldico. Tayo, mamamayang Pilipino, yung aaksyon, tayo po, yung magsasabi, ako, ito ipagtatanggol ko. Pag nagsama-sama ho tayo, di ba? Nako, nakita namin, napanood namin yung press conference ni Congressman Saldico. Tama siya. Yun yung sinasabi niya. At mas makatotohanan. Kakampihan pa ho natin yan. Pero, mukhang naghahakot na ho. Ayan po, balita ng News 5. Oh, naghahakot na. Truck, oh, ang laki ng truck, oh. Yung ano-ano tawag dyan, side wing ng truck, yung umaangat. Di ba? Oh. Makikita sa mga larawang ito ang paghahakot ng mga gamit mula sa bahay ni Ako Bicol Representative Saldico sa Pasig City ngayong Miyerkules, September 24. Ang tanong, ayan, with matching mga takip pa para hindi mo makita kung ano yung inilalabas at kung ano yung mga nasa loob ng bahay. Nako boss, mas lalong iisipin ng mamamayang Pilipino, baka bulto-bultong cash yung inilalabas mo dyan at kung saan ililipat. Oh, baka bulto-bultong mga cash. Siyempre ho mga bossing, yun yung iniisip. Kasi ano po sabi ni Alcantara, yung nasa billiard table na yan, halos kalahating bilyon niya na pa-deliver kay Saldico. Di ba? Halos pa-deliver yan kay Saldico, papunta. Kalahating bilyon, 500 plus. Oh, tapos iisipin ako, baka inilalabas na yung mga cash na idineliver ni Alcantara o baka dito nakatago o baka may bolt sa loob ng bahay ni Saldico o baka sa mga susunod na araw, mga bossing, dahil nga yung kay Bryce, pinuntahan na din po, baka inisip ni Saldico, nako baka sa aking bahay na yung susunod, mas maigi na nawala yung ibang mga gamit doon. Yan ang papasok sa isip namin at yan ang mamumutawi sa isip namin. Bakit? Sagot nyo, wala kaming marinig. Ano maririnig namin? Sasagutin sa tamang panahon. Ito ho yung pinakatamang panahon, boss. No? Biruin mo, Martin Romualdez, Sandro Marcos, at yung ibang mga kasamahan mo doon sa Kongreso, pinapauwi ka. Di ba? Di ba mga kababayan? O, ito pa yung litrato. Dami Ayan na, yung wing van niya. Naglalabas na ng gamit, ililipat na. Naghahakot na daw Ano pa yung sasabihin natin dyan? Wala baka may kukumpunin lang sa loob. Laki ng bahay, ano?
Laki ng bahay, oh. Tapos with matching cover pa na gano'n, napakaraming cover. Sabi ni kabayan ko, kapatid ko, bakit ako maiinggit kay Del? Eh, may chai-chair. Ako ba, nagsososotaan na kayo dyan, ha? Oh, anyway, mga kababayan, kayo po, ano masasabi nyo dyan? Di ba? Mas ang pinapakita nila, nandoon, yung mga pagkilos nila, nandoon sa mga guilty side. Hindi doon sa, eto yung depensa namin, eto po yung sinasabi dyan, eto po yung depensa ko dyan. Hindi yung ganun eh. Nananahimik. Tapos ang tanong pa, kailan po kayo uuwi? Hindi alam kung kailan, hanggang kailan yung pagpapagaling sa Estados Unidos. Oh. Di po ba? Ngayon, ito ha, kasi si Saldico, wala na sa bansa. No, si Saldico, wala na sa bansa, mga bossing. At, in fairness naman daw, ang sinasabi ay, ano daw ho, ano tawag dito, nagpapagaling sa ibang bansa. Ngayon no, mga kababayan, ewan ko ito, hindi ko naririnig ito eh. Si Cheese, tahimik ko eh, no? Kung dati ho, meron tayong Mark Villar na tahimik lang, ngayon ho, merong Cheese na napakatahimik lang ho, mga kababayan. Pagkatapos nung matanggal bilang Senate President ni Cheese Escudero, hindi na ho natin siya nakikitaan ng mga pagpapaliwanag o lumalabas man lang. Doon po sa mga press conference siya. Dati meron eh. Araw-araw, kung hindi man araw-araw, weekly, ganyan ho eh. Sabi dito ni Jesus Palsis, gusto kong uminom ng wine sa cork wine, BGC. Ano kaya yung cork wine? Siguro bago yun, bagong bar doon. Flood Control Project. Parang ang sinasabi dito, namataan si Cheese Escudero doon sa BGC. No? Sabi, Cheese Escudero is in an emergency meeting with his lawyers and crisis manager in BGC today in preparation for tomorrow's Senate Blue Ribbon hearing where DPWH Yusek Roberto Bernardo is expected to drop bombshell. Naku po! Ano to? May pa-meeting tayo. Nako, saglit lang. Mukhang mababagsakan tayo. Mukhang mapapangalanan tayo. Yari na! Meeting tayo sa BGC. Yun po ang pagkakaintindi ko. Kayo po, ano pagkakaintindi nyo dyan, mga kababayan? Nagpatawag ng emergency meeting si Cheese Escudero para sa paghahanda kung sakali man na baka mapangalanan siya bukas